Magandang araw, Ginang Xiaojiang. Ngayon, ang lupo ng mga direktor ay bumuboto upang italaga si Mingxi bilang kapalit ng CEO ng ating Minghua Group. Kung wala ng tutol, magboboto tayo sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Dahil ganito kataas ang tingin niyo sa akin, ako ay huwag kang mangarap. Ang kumpanya ni Jiang Mengxi ay nalugi ng 50,000 noong isang taon bago ang nakaraan. Si Wanwan ay nalugi ng 80 million noong nakarang taon. At siya pang gusto niyong gawing CEO ng Minghua Group. Hindi ba kayo natatakot na mas mabilis na bumagsak ang group? Jiang Li, sino nagpapahintulo sa'yo na pumasok? Isa ka anak ng yaya. Hindi ka karapat dapat lumawag sa pagpupulo ng lupon. Mga direktor, nandito tayo para kumita. Hindi para gawin charity ang Minghua Shopping Mall. Sa ilalim ng aking pamumuno, tumaas ng 100% ang kita noong nakarang taon. Sino pa bang dapat suportahan? Kailangan ko bang sabihin? Jiang Li! Tandaan mo katayuan mo! Lumabas ka dito! Lahat ng narito, itaas ang kamay kung sumusuporta kayo manatili akong CEO ng Minghua Group. Rebelding babae! Bakit ka nandun sa pagpupulo ng lupon ngayon, Jiang Tian? Hindi ba dapat nasa blinded ka ngayon kay Mr. Wang sa oras na ito? Mr. Jiang, ang sinasabi mong tungkol sa blind date, baka naman si Jiang Mengxi naglagay ng gamot sa akin at ipinadala ko sa kwarto ni Wang Shu. Ate, masyado kang mamang para makilala niyo ng mabutang isa't isa. Yan ang pamilyang Wang. Si Wang Shu, siya'y 40 taong gulang ngayong taon at 3 beses na nag-aasawa. Gusto mo ba? Pa, tingnan mo siya! Hindi ka pa ba sapat na magkagulo? Pa, walang tagapagmana ang pamilyang Jiang. Kung sino man sa inyong dalawa ang maging ina ng batang may apelyido Jiang, siya ang magmamana ng pamilyang Jiang. Lolo, hindi ko pinapahirapan mong kapatid ko. Ako may fiancé na. Pero si Jiang ay pinanganak ng mababang tingin sa sarili. At nakapanganak ng 2 patay na sanggol. Sino mo laging papayag na pakasalan siya? Jiang Li, anong masasabi mo? Lolo, maaari mong pakasal ngayon din. May ilang kontrata sa pag-renew ng upa ng mga negosyante na kailangan yung perma ngayon. Gusto ko magpakasal ngayon. Ano? Magpapakasal? Kaya mo bang gawin yan? Maayos pang anak ko kanina. Paano siya biglang namatay ngayon? Kaya niya po kung makita ang bata. Kahit bangkay na siya. Ayos lang. Ate, hindi nga natin alam kung sinong ama. Kung patay na, patay na. Matagal na sinulong katawan niya. Sana ayos ka lang. Magdasal ka na lang para sa anak mo na huwag siyang muli isilang sa sinapupon ng walang kwentang ina na gaya mo sa susunod na buhay. Huwag ka na masyadong magtanong. Tulungan mo kung magkalat ng balita. Simula ngayon, ako ay magbablind date sa coffee shop sa ibaba ng kumpanya. Napakasimple lang. Dapat mahinis sa pera, masunurin, mabait at marunong sa bahay. Miss Jiang, tingnan niyo ang mabait na lalaking ito. Wala siyang kahit anong kapintasa at napakahirap niya. Mabait siya, pero hindi masyadong matangkad. Siya? Ay, nakatayo siya habang kadate ka at hindi pa nakaupo. Ha? Miss Jiang, mainit na siya yung lalaking ito. Nakulong na siya dati. Nakulong? Pero ngayon nagbago na. Nakaupo na siya rito ng 5 minuto. Siya ay wala namang ginagawa sa ating dalawa. Miss Jiang, napakabait talaga ng lalaking ito. Wala siyang criminal record. At hindi na nanakit sa asawa. Talagang mabait at napakahirap. Asawang hinahanap ko, hindi lolo. Ano ang sabi mo? Hindi ko narinig. Diyos ko. Makakahanap ka ba ng normal na tao para sa akin?
Nasaan ang bata? Mr. Lin, pumunta siya sa banyo. Kumusta ang iyong blind date? Karamihan sa kanila ay pumupunta para lang sa pera ko. Hindi ko gusto ang ganitong klase ng babae na sumasamba sa pera. Mahirap talaga makahanap ng taong hindi sumasamba sa pera ngayon. Pero may isang magandang babae na nakikipag-blind date ng 2 oras ngayong araw. Mahigit 10 taon na. Maganda naman siya. At hindi sumasamba sa pera. Pero mahirap ang hinahanap niya. Kung hindi lang naging si Xiaoyu na hinahanap ang mama niya, hindi sana ako pupunta sa blind date ngayon. Parang may naririnig ako galing sa labas. Narinig ko rin. Hello, magandang ate. Ang pangalan ko ay Lin Ziyu. 5 taong gulang na ako ngayong taon. Nasa Ailey ako. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Hello, maliit na Zeo. Ang pangalan ko ay Jiangyi. Ikinagagala kitang makilala. Nakikipag-blind date ka ba? Hindi maganda ang mga lalaking yon. Kung handa ka maghintay, pwede kitang pagkasalan paglaki ko niya. Kuya, sabi ni Daddy, kapag basa-basa ka lang nangliligaw sa mga babae, papaluin ka. Lindsay, tumatakbo ka na naman. Magandang ate, ito ang daddy ko. Pwede ka bang maging asawa niya? Tara na. Ang daddy mo parang hindi mahalaga. Naghanap ka lang ng extra hero at pwede na magpakasal. Basta ang gusto ko ang magandang ate. Kung hindi mag-aasawa si daddy, ako ang mag-aasawa sa magandang ate. Lindsay, ayoko na sa'yo. Tito, salamat sa pag-aalaga sa akin itong nakaraang 5 taon. Titira na ako sa magandang ate ko. Lindsay, Mr. Lin, pwede mo talagang subukan. Baka naman magkatugma kayo. Sige na, pakiusap. Sige na, Daddy. Miss, nakikipag-blind date ka ba? Gustong-gusto ka ni Xiaoyu. Gusto niyo makipag-usap ka sa kanya. Ikinagagala kitang makilala. Pero, baka hindi tayo magtugma. Gusto ko lang mga mahihirap. Kita mo, hindi ko pumasa sa mga kondisyon. Walang problema, daddy. Ibigay mo sa akin lahat ng pera mo. Magiging pulubi ka. Ako nang mag-aalaga sa iyo sa pagtanda mo. Lindsay, napakasunurin mong anak, huh? Ano bang sinasabi mo? Miss Jiang, kaya kong sumugal. Gusto mo bang magtanong? Ako ay naloko at nasaktan na isang mayamang lalaki. Naniniwala ako na magiging masamang lalaki kapag may pera. At maghihiwalay rin kami matapos pagkaanak. Hindi na magiging malaking problema noon. Magbigyan na ng kaunting bayad ng sala. Yung mga babae na kadate ko dati, puro pera lang ang habol. Baka siya talaga ang tamang tao. Xiaoyu, Xiaojian, pumunta kayo kay Tito Jing saglit. Magandang ate, magkikita tayo mamaya. Kung boy pa sana ng ako, siguro ganito na siya kalaki. Kamusta? Ako si Lin. Lin Dajun. Sa totoo lang, sobrang mahirap ako. Hindi pwede yon. Tingnan mo ang suot mo. Mukhang mayaman ka rin naman. Para sa pag-date, simple lang naman. Eh, yung kotse niyo sa labas, Rolls-Royce yun ah. May pera ka pala. Tagalinis lang ako ng kotse. Kakatapos ko lang yan linisin. Pinapadrive lang yan ng boss ko. Eh, yung boss ninyo, parang mabait naman. Tinutulungan pagbantay ng mga bata. Tagapaglinis ka ba talaga ng kotse? Oo. Minamaliit mo bang trabaho ko? Hindi. Magandang trabaho ng tagapaglinis. Ang paglilinis ay isang kasanayan. Assistant Cheng, bumili ka ng sikana ng kotse para sa akin, agad-agad. May isang kotse akong marumi. Paglinisan ito, babayan kita ng 100,000. Gusto mong linisin kong kotse mo? Kulang pa ba 100? Kung 500? Pakiusap na, daddy. Kung ayaw mong magpakapal ng muka, hindi mo makukuha si mami. Sige.
Ako nang naglinis. Ano kaya kasalanan niya ngayon? Ang boss niya si Daddy. Kaya napunta na rin sa paglilinis ng kotse. Ang paglilinis ay pagsubok lang. Talagang gwapo siya. Masunod at mabait. Mr. Lin. Nagustuhan kita. Gusto mo bang magpakasal sa akin ngayon? Wow, pwede rin yun? Magandang ate. Mula ngayon, ikaw na ang mami ko. Oo nga, Mami. Kayong dalawa. Ang bilis niyo namang tawagan akong Mami. Salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Changli, bakit ka nasa harap ng civil registry? Talaga ba nagpapakasal ka na? Sino siya? Anong ginagawa mo? Tinatawag mo pa akong ginangjang? Sino yung lalaking yun? Hindi ba yan ang pagkatao mo? Hindi ba para ikitang tagip sa lolo mo? Pumili ka lang sa kaya na isang estrangerong lalaki para magpakasal? Anong pakialam mo? Walang kotse, walang driver, may dala pang dalawang pasaning bata. Halos nakalimutan ko na. Ikaw anak ng nyaya, dapat ka lang magpakasal sa isang dukang walang kwenta. Kung ipagpapatuloy mong pagmumura tungkol sa pamilya ko, maniwala kang sisiray kong bibig mo. Hoy, ikaw pala asawa ng assistant ko? Assistant mo? Ito ang assistant ko. Karaniwan sa opisina, siya nagdadala ng tsaa at tubig para sa akin. Ngayon, pupunta ko kay Ginoong Lin ng Chenin Group para pag-usapan ng isang partnership. Sumama ka sa akin. Mas marami, mas presentable para makipag-usap para sa partnership. Sumama sa'yo? Bibigyan kita ng 5,000. Hindi mo basta-basta makukuha ang ganitong kalaking pera. Ganito ang mga taong gusto niya. Salamat sa mabuting puso mo, Ginangjang. Dajun, Huwag ka na mag-alala. Dahil kasal na tayo, pwede na rin ako magtrabaho para kumita. Salamat, Ginangjang. magmaneho ka na. Halina, Zhao Yu, Zhao Zhan. Sumakay na kayo. Tita, sasama rin kami para suportahan ka. Ano? Tinatawag ko kong tita? Bumaba kayo ngayon din. Nako, hindi ako marunong magmaneho ng mura na kotse. Paano to? Hindi mo ba kaya magmaneho ng ganitong mamahaling kotse? Para sa mga dukang tulad mo, halos walang pagkakataon makakakita nito. Tita, sira na kasi ang kotse mo at luma. Hoy! Alam mo ba magkano kotse na ito? At ibenta mo kami? Di pa rin sapat. Pasensya na, Ginangjang. Ang kotse niyo po ay sobrang mamahaling. Hindi ko po ito marunong patakbuhin. Ayos lang po ba kayo? May tugo! Kayo! Ginangjang, tingnan ko po. Ayos lang po ba? Magsalita ka pa na isang salita. Isusumungo kay Lolo yung tungkol sa proyekto ng pribadong suhol. Sige na. Ayos na. Dali-dali. Paparating na ang boss. Dali-dali. Kamusta, boss? Ang daming tao pala. Mukhang talagang pinahalagan ako ni Mr. Lin. Nagpatawag ng maraming tao para salubungin ako. Changli, akala mo kaya mo kong kalabanin? Sige na, tayo na. Hinahanap na ako ng boss niya para pag-usapan ng partnership. Ikaw, dive mo ko sa kanya. Pero si Mr. Lin, ano kayong binabalak ni boss? Wala ng pero. Ako isang malaking bisita ni Mr. Lin. Kung maantalang pag-usap namin tungkol sa partnership, handa ka bang ako lahat ng responsibilidad? Wala ka talagang respeto. Hindi ko maintindihan paano ka nakapasok sa Shenling Group. Baliw na to. Maghintay lang po kayo. Paparating ng mga staff. Aray ko. Ang sakit talaga ng paa ko. Assistant Chang, halika. Tingnan mo nga. Ang arte naman ito. Ay, ano bang problema, madam? Titingnan ko. Tutulungan kita. Mahal, hindi mo kailangan gawin to. Walang problema. Okay na naman. Hindi naman ganong mahirap. Ikaw, pumunta ka't kumuha ka ng tubig. Gawan ako ng kape
3 parte ng asukal, 5 parteng gatas. Mingxie, ikaw talaga. Sige, babalik ako agad. Jiang Mingxie, huwag kang masyadong sumobra. Saan ba ko naging sobra? Inuutosan ko lang asawa mo. Anong problema doon? Alam mo ba kung saan tayo? Ito ang Shengming Group, pinakamalaking kumpanya sa Haishi. Maraming taong nakapila nais makita si Mr. Lin at nakuha ang pagkakataong ito. Jiang Shen, ninako ang proyekto ko at ibinigay sa'yo. Ito talagang proyekto ko. At saka, tinulungan pa ko ni Papa sa mga koneksyon. Pagdating ng panahon, makukuha ko ang kontrata. Ako ang magiging pinakamalaking tagumpay ng Jiang Group. At ikaw, maganda kang mapaalis. Mr. Lim, Papa! Sa usapang kontrata mamaya, kahit anumang sabihin niya, huwag kang papayag. Kuha mo? Opo. Sir Jeng, matagal na kitang gustong makita. Ginoong Jing. Tsaka po, buhusan ko po kayo. wag na. Ito ang bago kong driver. Dinahan tayo ng tsa at tubig. Talagang marunong maglaro ang presidente. Mr. Jeng, tungkol sa proyekto natin. Miss Jiang, hindi na kami makikipagtulungan sa proyektong ito. Bakit? Mas mababa ang benepisyo kasi sa gastos. May problema rin ng budget nyo. Sa tingin namin, hindi kayo professional sa trabaho. Kaya ang proyektong ito, hindi na namin tatanggapin. Anong sabi mo? Hindi na kayo makikipagtulungan. Alam mo ba kung gaano kahalaga ito ni Mr. Lin? Maraming tao naghihintay sa labas para salubungin ako. Kung tatanggihan mo ako, sisisihin ka ni Mr. Lin. Kayo bang harapin yon? Ang ibig sabihin ni Ginong Lin ay hindi ka professional. Para kang isang pilit na payaso. Sa Qinglin, hindi kami tumatanggap ng ganitong proyekto. Tumalis ka na. Gusto ko na makita si Mr. Lin ngayon. Papuntahin mo siya dito. Pahintulot umalis ka na dito. Tatawagin kong security. Tatawag ka? Tawagan mo na. Security! Tanga talaga tong si Mingxie. Halos isang taong kong hinandang proyektong ito. Hindi ko kayang sirain niya ito. Ay! Miss Jiang, huwag ka nang magalit. Kumalma ka lang. Eto, uminom ka ng kape. Oh, Miss Jiang. Buting may utak ka. Anong nilagay mo? Pasensya na po, Miss Jiang. Nang nagtimpla ako ng kape kanina, aksidente kong nalagyan ng pepper spray ang inumin. Ano? Anong ibig mo sabihin? Miss Jiang, pakialis na. Jiangli, lumabas na tayo. Panindigan mo to. Bakit akong mananagot? Si Jiangshan ang kumuha sa akin ng proyektong pinagtrabaho ko na 1 taon at ipinasa niya ito sa'yo. Sinira mo pa. Ako pa naglilinis ng gulo mo. May mukha ka pa ba? Nakatingin ka lang habang lumulubog ang kumpanya. Ang proyektong ito ay pinaghirapan ko at ang kinabukasan ng kumpanya. Kung hindi mo ito aayusin, hindi ka papapayagan ni Papa. Pinapakonsensya mo ako? Sayang, wala akong konsensya at matindi ang galit ko. Hindi ako tutulong. Jiangli! Sabihin mo nga, ano bang gusto mo? Ibigay mo sa akin yung proyekto ng resort ng hawak mo. Hindi pwede! Milyon-milyong proyekto yun! Eddie, wag. Hoy, huwag ka munang umalis. Bumalik ka. Sige, ibibigay ko na. Yan naman pala eh. Shengzu, magprint ka ng 2 kopya ng kontrata para sa Shengming Group. Ipadala mo agad. Yung ginawa ko kanina, nasayahan ka ba, Ginoong Lin? Mr. Lin? Yung ginawa ko kanina, nasayahan ka ba, Ginoong Lin? Mr. Lin? Hindi ba siya ang boss mo? Sabi niya, palagi akong ganun. Palagi ko siyang pinapahandog ng kape. Mabait lang siya sa akin. Oo. Siya kasi, siya talaga palaging ganun. Sobrang magalang. Nahihirapan lang ako magsalita. Naguguluhan yung bila. Kanina ibang natinig ko eh. Okay na, alis na tayo. Naghihintay ng mga bata. Sandali lang. Mr. Jen, sana ibigyan niyo ang aming kumpanya na isa pang pagkakataon. Si Mingxie ay hindi sumasalamin sa lakas ng kumpanya namin. Marami kong ginawa ng pagsusuri para sa proyektong ito. Kung makukuha natin ang puso ng mga kabataan, tsak na magtatagumpay ito, may buong kumpiyansa ako. Sige. Pag-usapan natin ang proyektong ito. Kung gagana ba ito o hindi. Ginoong Jin, napakaganda ng proyektong ito. Ano ba talagang nilalaro nyo? May hawak akong maraming datos mula sa pagsisiyasat. Kung bibigyan mo ko ng pagkakataon,
Naniniwala ko na hindi kita bibiguin. Hindi, sige. Pumunta tayo sa meeting room para pag-usapan ng mga detalye. Talaga ba? Ang saya naman. Salamat, Mr. Jeng. Mahusay. Talagang mahusay. Unahin na natin ng pagpirma. Salamat po. Darating agad ang kontrata. Mahuli na ng kaunti. Excuse me po. Dinala ko ng kontrata para kay Miss Jiang. Miss Jiang? Miss Jiang, ang sipag mo naman. Salamat at nadala mo. Umupo ka muna. Umalis na si Director Jiang. Sumunod ka na lang. Miss Jiang, inakala mo na ako si Director Jiang? Tama ba, Miss Jiang? Oo. Nagkamali ako ng tawag. Si Miss Jiang ang assistant manager namin. Siyang responsable sa pagpirma ng kontrata. Hindi ko po kaya. Isang assistant lang po ako. Haha, syempre kaya mo. Ginoong Jeng, narito ang kontrata. Salamat. Kailangan pa rin itong pirmahan ng aming presidente. Si Ginoong Jing ay mataas ang posisyon. Siyempre, ang maliit na kontrata na ito ay kayang pirmahan. Pirma. Pirma. Mr. Jeng, natutuwa ko makipagtulungan sa inyo. Miss Jeng, sasamahan kita. Aalis na muna kami. Ginoong Lim, ano bang ginagawa niyo? Ang kasiyahan ng mag-asawa ay hindi mo maintindihan. Hindi mo ba naisip na napakatalino ng asawa ko? Oo, tama ka dyan. Sayang siya maging assistant Jiang Mingxi. Hahanapan natin ng pagkakataon. Opo. Ay, Miss Jiang. Ano bang ginagawa mo? Ikakasal na ako. Hindi alam ng asawa ko ang tutang pagkatao ko. Huwag kang magsalita ng may tago. Mula sa lahat ng mga ari-arian ko, hanapin mo ang pinakamatan at pinakamaliit. Gusto ko dun sila manirahan. Mukhang hindi pwede. Ang pinakamalit mong ari-arian ay ang Star River Villa, yung 300 metrong villa. Ha? Eh di paano? May iba pa bang paraan? Halimbawa, hanapin mo yung isang... Hindi pwede. Mommy! Saan ka nakatira? May problema yung bahay ko. Baka pwede muna ako tumira sa inyo. Lagot. Lahat ng ari-arian namin ay mamahaling villa. Kahit alin lang piliin ko, siguradong malalantad ako. Wala ka bang nirentahan? May nirentahan ako pero hindi mabayaran yung renta. Kaya pinalayas kami. Kaya wala kayong tirahan? Daddy, pwede ba natin dalhin si Mommy sa cruise ship? Mayroon tayong malaking cruise ship. Cruise ship? Hindi ba nasa 400 milyon yun? Paano namin mabibili yan? Ang isang cruise ship? Yung sinabi niya, yung laruan ng modelo. Modelo pala. Oo. Dati akong nagtrabaho bilang sa Star River Villa. May susi ako. Paano kaya dun muna tayo sa lumang model unit? Okay lang ba? Okay lang yan. Tara na. Jiangli, narinig ko mula kay Xiaoji na magpapakasal ka na. Pinili mo yan? Narinig ko dati siyang tagalinis ng sasakyan. Kung gusto kitang mapansin, hindi mo kailangan magpakahirap para maawa ako. Ha? Siyang nan. Buksan mo yung mga mata mo, tingnan na maigi. Ang asawa ko, ay mas gwapo ng sulbak kasi sa'yo. Maliban silang maraming pera, ano mong pinagmamalaki mo? Jiangli, kung nagpapaikot ka sa walang kwenta na yan at magpapakasal ka sa kanya, hindi ba't parang gusto mo lang makabawi sa akin, diba? Ang lalim mo magpaganda sa sarili mo. Narinig ko mula kay Jiang Mingxi na mabilis daw siya sa bagay na yun. Sobrang nagsisisi daw siya. Hindi raw siya okay nun. Dapat mapatingin ka na sa doktor. Alam mo ba kung sino ako? Ha? May karapatan ka bang magsalita sa akin ng ganito? Buburahin kita sa lungsod na to!
Mahal, tinatakot niya ako. Mahal, wag kang matakot. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, umalis ka na. Huwag mong paikutin ang asawa ko. Anong iningiti mo? Ikaw, hindi mo alam pagkatao niya. Tama na. Dito muna kayo. Palorin mo ng mga bata. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Hindi ko matiis na makita kang ganito kababa ang tingin mo sa sarili mo. Pero nakipag-engage na ako kay Mingxi. Sigurado akong nasasaktan ka. Ang kapal ng mukha mo. Alam ko naman na hindi ka bagay sa akin dahil sa estado mo. Ano bang silbi ng pagiging maarte mo? Hindi kita mabibigyan ng titulo, pero pwede kita alagaan bilang kabit. Gusto pa bang maging kabit mo? Narinig mo bang sarili mo? Huwag kang magpanggap. Si Mingxi ang boss dito. Wala ka ng kwenta. Ikaw ang walang kwenta. Inaapi mo si Mami. Masama ka. Walang yang bata ka. Sino bang walang iya dito? Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ako? Ako si... Walang yaka, tagalinis ng kotse! Hindi mo nga ako kayang talunin. Nagsasalita ka pa? Ang galing ni Daddy. Ikaw, may araw ka rin sa akin! Hindi kita titigilan hanggat hindi ka luluhod! Wow, ang lalaki mo? Wow, ang laki. At medyo malamig ang paligid. May ideya ako. Daddy, Mommy, kuhaan na natin ang litrato at idikit lang sa pader na ito. Sige. Daddy, Mommy, lumapit kayo at mag-post ng parang nagmamahalan. Ay nako, wala kayong harmony dito O nang gawin ng malaking puso at saka maliit na puso. Yakap kayo, yakap. Magtinginan kayo sa isa't isa. Uy! Ba't ba ako tumayo? Changli, bakit ka kinakabahan? Nagpagkasa ka para mag-anak, diba? Mukhang malusog naman siya. Dapat kaya niya mag-anak? Paano mabilis mapalapit sa lalaki? Dapat maging aktibo? Malamig, baka magkasakit ka. Hindi mo ba kaya? Kaya naman. Alam mo ba kung saan galing yung dalawang bata? Wala ka bang interes sa akin? Hindi naman sa ganun. Sa tingin ko kasi, mabilis ang takbo ng pangyayari. Dapat magkasama muna tayo ng matagal. Anong mabilis?
Nagpakasal tayo para magkaroon ng anak, hindi ba? Sige na. Pag-isipan mo muna ng mabuti. May 2 anak na tayo ngayon. Kung gagawa tayo ng isa pa, kaya ba nating suportahan? Magkikita ko ng maraming pera para sa mga anak. Sige na, mahal. Nag-aalala lang ako sa'yo. Pagod ka sa trabaho. Kapag kumita pa ako ng konti, gagawa tayo ng isa pa, okay? Sige na nga. Halika! Hindi. Ikaw? Ikaw ba yung tao ng gabing yun? Ano? Saan mo nakukwintas na ito? Kung siya nga yun, baka yung 2 bata. Aki rin pala. Nako, mahal ang kwintas na to. Hindi ako dapat mahuhuli. Sumagot ka. Nung ilang araw lang nakaraan, dumaan ako sa tabi ng kalsada at bumili ako ng 2 piraso. Noong mga araw mo ito binili? Tama. Jangle, matagal na yun nangyari. Bakit hindi ka pa rin makalimot? Kung nawala ang bata, nawala na talaga. Anong problema? Wala naman. Medyo pagod na ako. Gagawin na natin next time. Oo. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Sinasabi mo ba na nagpakasal kayo? Nagpakasal na kayo at nagsama? Natulog sa isang kama pero... Wala pa kaming ginagawa. Kung sakaling magkaanak kami balang araw, anong mangyayari sa mga bata? Baka nga mas sumaya pang mga bata. Mga mahal, ngayong araw na ito, ang laro natin ay mamimili. Pumili kayo kung anong gusto ninyo. Dadalhin kayo ni Mami sa masayang lugar. Yes, Sige, Mommy! Tara na. Shayo, Shashwan? Dashing, nandito ka rin pala. Ito ang mami ko. Mami, saan kayo nakakita ng stepmom? Mag-ingat kayo ha. Ang stepmom ni Snow White ay sobrang masama. Halos pinatay siya ng gamit ang lason. Wah! Hoy bata, anong ginagawa mo? Alagaan mo nga yung anak mo. Nagkakatakot lang naman sa mga bata. Bakit ka nagpapanggap bilang stepmom? Alam mo ba kung anong kalupitan ang ginagawa sa 2 batang ito? Bleh! Sa bahay ninyo, napakalupit mo ng stepmom. Ang stepmom niyo ba, bibili kayo ng ganitong mamahaling laruan at mamahaling damit? Nakakatawa. Buong mall ay akin. Hindi ko kaya bilhin ng mga ito. Daddy, may nanakit kay Mommy. Dali dito sa mall, mag-export ka ng coins. Shaiwang? Gusto mo ba ng laruan? Oo, yun ang paborito ko. Nakuha ko ito gamit ang 20 tokens. Shaiwang, anong masama sa pagiging mahirap namin? Papasayahin kita hanggang maiyak ka. Wow! Nakuha na! Wow! Ang galing ni Mommy! Wang Dashing, ano ngayon kung mahirap kami? Mayroon kaming 50 tokens at nakakuha kami ng 50 na laruan. Diba? Oo! Mommy, gusto ko rin ang 50 na laruan. Bilisan mo na kunin mo. Kukunin ni Mami para sa'yo agad. Gusto ko ng laruan! Niloloko niyo ba ako? Pinaglaruan niyo ang makina sa likod ko? Alam niyo ba kung sino ako? Gusto kong makita ang post ninyo. Hindi ba dahil sa hindi maganda ang skills ninyo?
Kung hindi ka makakakuha, ayoko na sa'yo! Pasensya ka na anak. Kasalanan ni Mami. Anong ginagawa mo? Pinakamahal ka sa mundo ng Mami mo. Paano mo magagawa ito? Kung wala ang Mami mo, wala ka rin. Dashing, huwag kang magalit. Para sa'yo ito. Hindi pwede ka na sa Mami, ha? Mag-sorry ka kay tita. Ibibigay namin lahat ng mga laruan sa'yo. Mami, pasensya na Mami. Natulak kita. Masakit po ba? Anak, hindi na nasaktan si Mami. Ayos lang ako. Salamat sa inyo. Tayo na. Mahal? Bakit nandito ka? Sabi ng mga bata may nang-aapi sa'yo. Kailangan kitang protektahan. Wow, mahal, ang bait mo naman. Ginoong Lin, ang grupo natin ay magdaraos ng inuman ngayong gabi. Sa inuman na inorganisa ng Chandling Group. Okay, sige. Mahal, mauna ko munang dalhin ng mga bata sa klase nila. Hindi na ako makakauwi para sa hapunan. Ako naman, pupunta sa palengke para bumili ng pagkain para sa at sa mga bata. Para pang merienda mamaya. Sige. Ginoong Lin, maligayang pagdating po. Hindi ba siya pumunta para mamili? Bakit nandito siya? Nako, kilalang kilala rin siya ni Jing Chuan. Sino yun? Sino yun? Bakit familiar ang taong ito? Dajun? Wala nang oras. Alis na ako. Uy! Sasakyan! Sasakyan! Sino yun? Bakit sila umalis? Miss Jang, kakatanggap lang ng tawag mula sa katulong ni Ginoong Lin. Sabi niya, pupunta sa ibang hotel. Bakit biglaan? Ginoong Lin, dumating na tayo. Bakit siya nandito? Hindi ba yan dinala ang mga bata sa klase? Miss Jang? Bakit pamilyar tong taong to? Ginoong Lin! Nasaan ka po? Ay, Ginoong Chen, King! Kamusta? Kumusta? Nakita mo ba si Miss Jang? Bakit nandito ka? Shh! Kasama mo sa labas. Sigurado ako na may nag-uusap dito sa loob. Ay, Anong problema? namamalig ang pako sa sikip. Hahaplusin ko. Naayos na ba? Oo. Huh? Ano yan sa bulsa mo? Ang matigas to ah. Shh! Magsaya kayo. Wala nang tao. Hindi ba sinabi mong dadalhin mo ang mga bata sa klase? Nasaan ang mga bata?
May kaibigan sila na niyaya akong lumabas. Dinala nila yung mga bata na kasama nila. Hindi ka ba pupunta sa palengke? Ako? Ayaw ko na magtrabaho kay Jiang Mingxie. Sakto lang, may bukas na trabaho kaya nag-a-apply ako. Sige, good luck. Aalis na ako. Enjoy your party. Ang delikado. Muntik na akong mahuli. Natakot ako. Buti nila nalagpasan. Ginong Jin. Paupo po kayo. Pasensya na po sa lahat. Nahuli ako. Ikaw? Magandang araw, Ginangjang. Ginangjang? Umupo na kayo, umupo na kayo. Mr. Jing, salamat sa tulong mo sa proyektong ito. Imumuno ko ang toast gamit ang tsaa. Sige. Halika kayo. Hindi ka ba pupunta sa palengke? Bakit tinawag ka nilang Miss Jiang? Hindi makakapunta si Jiang Mingxie. May emergency. Tinawagan niya kung napapalit sa kanya. Akala nila ako si Mingxie. Huwag mong sasabihin sa iba. Talaga ba? Hindi ba sinabi mo may party ka kasamang mga kaibigan? Sila bang mga kaibigan mo? Hindi mo naman kailangan itago to sa akin. Kung alam mo lang. Jiang Li, sasabihin ko na sa'yo. Sa totoo lang, Gusto mo lang kumita ng extra, hindi ba? Hindi nakakahiya ang sama ng boss sa inuman. Naintindihan kita. Oo nga. Mahal, ang bait mo talaga. Hindi lang para sa mga bata, kundi pati sa mga anak nating ipapanganak pa lang. Kumikita ka ng mabuti nagsusumikap. Oo naman. Salamat sa pagsusumikap mo. Ginangjang! Jiang Mingxie? Bakit nandito din siya? Si Mingxie. Siguradong sinadyang lukuhin ako. Gusto niya mapahiya ako. Jiang Li, lahat tayo ngayon ay inimbitahan ni Ginoong Ling. Tapos dala mong mahirap na yan? Hindi ka ba nahihiya? Siya ay isang anak ng yaya. Sanay na siya sa kahihiyan. Ay nako, pasensya na. Napagsalitaan ko lang. Paano ko nasabing sa ganitong sitwasyon ang tungkol sa pinagmulan mo? Ayos lang. Nadulas ka lang. Malit na pagkakamali lang yan. Ako rin naman. May konting pagkakamali rin. Madali rin madulas ang mga kamay ko. Ayan no, nadulas ang kamay ko. Alam mo naman kung gaano kahalagang proyekto ng resort. Huwag mong palpakin. Pagka umiyak at bumalik para magmakaawa sa akin. Jiang Li, huwag kang maging walang utang na loob kahit matanggap pa namin na may kaluguyo ka sa labas. Pati si Ginoong Jing at si Ginoong Chen ay kailangan magtiis sa'yo. Walang problema, walang kaso. Ginoong Jing, pero si Ginoong Chen ay hindi ka tatanggapin. Tama. Bakit kasama siya sa atin? Oo nga, hindi pwede tanggapin. Itong si Ginoong Shen ay malagang kasosyo. Mas mabuting huwag galitin. Kung ganon, sa palagay ninyo, anong gusto niyo mangyari? Inanyayahan kami ni Ginoong Lin para maglaro ng shooting. May tapang ka bang makipaglaro sa akin? Kung sinong matalo, yuyuko at maglilinis ng Ang sapatos. Kuya Shen ko ay isa sa pinakamagaling sa industriya pagdating sa shooting. Kaya maghanda ka ng lumuhod. Si Ginoong Lin ay biglang nagkaabala ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataong mag-sorry. Kung magsusorry ka ngayon, may oras pa. Ikaw na tagapaglinis, hindi mo alam kung gaano kalawak ang mundo. Hintayin mo lang. Siyam na puntos. Director Jiang, bakit hindi ka nagpapaputok? Natatakot ka bang tama ng target ng iba? Tumahimik ka! Jiang Li, yung lalaki mo, bakit wala pa siya? Baka natakot at tumakas. Kung hindi siya darating ngayong araw, ikaw ang luluhod at maglilinis ng sapatos ko. Gwapo ba? Sobrang gwapo, mahal. Hindi ba't nagpalit ka lang ng damit? Hindi ka pa rin makakaligtas sa akin. Tumahimik ka nga. Simulan na natin.
10. 3 bala, lahat 10 punto. Wow, siyang na, ang galing mo! Anong beses ko makikita ng taon ng 3 beses namamala ng 10 bilog? Tara, Nemo bang tagapaglinis? Takot ka na ba? Mas mabuti pang sumuko ka na. Nung nakaraan, ginulo mo ako. Ngayon, hindi na kita palalampasin. Gusto mo bang subukang tamaan ng 10 bilog? Akala ko may tapang ka talagang lumaban sa akin. Gusto mo lang gamitin si Jiangli. Talagang palasa ka sa babae. Bihira na akong makatama ng bullseye. Maniwala ka sa akin. Ayusin ang panghinga. Huwag kang kabahan. Perfecto. 3 puto, lahat 10.9 points. Ang galing mo, Dajon! Kaya mo tama na 10 bilog! Imposible. Ang tagal ko nung nagpapapatok. Ni minsan hindi ako naka-perfect. Ikaw, nakuha ka ng 10.9 points. Bek, ang baril mo. Mandaraya ka ba? Perfecto. 3 puto, lahat 10.9 points. Wow! Kita mo ba ng malinaw? Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Lumuhod ka na. Huwag kang sobra-sobra. Nagbibiro na si Xiangnan. Wala kang palulurin mo siya para mag-sorry. Ang sama mo. Siya ang unang nagamon. Tapos ikaw pa nagpapanggap na biktima. Kayong dalawa. Bagay na bagay sa basura. Isang sirang pares. Ikaw, ang taong katulad mo hindi marunong tumupad sa usapan. Ang Xiangling Group hindi na makikipagtrabaho sa'yo. Tama! Ang Xiangling Group hindi na makikipagtulungan sa'yo. Xiangnan and Si, sobra kayong padalos-dalos. Lumuhod ka at humingi ng sorry. Kung ang Xiang Group ninyo ayaw makipagtrabaho sa Xiangling Group namin, pwede na kayong umalis ngayon. Jiangli, pasensya na. Tama, at pati rin kay Miss Lin Dajun. Dapat mag-sorry ka rin kay Miss Lin. Ang Xiangling Group namin ay hindi kulang sa pera o katayuan, pero hindi kami magbibigay ng kahit anong pagkakataon sa mga taong mapangmata sa kapwa. Miss Lin Dajun, patawad. Ikaw? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ako Europe at hingi ng tawad sa'yo. Walang hiya. Anong ginagawa mo? May tuyo ka ba sa ulo? Tapos ng laro nila. Tayo naman na maglaro. Bibila ako na hanggang 3. Hulaan mo. Kung may lakas na ako magpapaputok. 1, 2. Jiangli, pasensya na! Surprise! Ang saya ng laro ngayon. Salamat sa lahat. Uuwi na kami. Jiangli! Bakit ang saya mo? Siyempre masaya. Hindi ko man nakita ang mga itsura nila. Pero, paano mo nataman ng ganun ka-perfecto? Huwag mong sabihin, hindi ka nag-ensayo. Imposibleng ganun ka-perfecto. Sino ka ba talaga? Baka naman, isa kang special forces. 5 taong makalipas. Ang hari ng mga sundalo, lumalang sa Emperor Dasha. Kakapanood mo yan ng drama. Lahat ng alam ko, natutunan ko sa mga boss na nakilala ko habang naglilinis. Sumakay ng kabayo, maglaro ng golf. Lahat natutunan ko. Ang dami pala alam ng dungeon ko. Nakakarpot isama sa labas. Uwi na tayo? Jiangli! Ha? Bakit? May regla ako? Nabawasan na naman ng 7 araw para magkaanak. Ang saya. 1 linggo ko hindi maiengganyo ni Jiangli. Ubusin yung 2 gatas, ha? Hello, Ma? Ha? Senyorita, uminom ka muna ng lugaw. Mingshi, kumusta ka na, Mingshi? Masamang pakiramdam ko. Hindi ko pa kailanman naranasan ganitong pagkakaalala. Buntis si Jiang Mingshi? Jiangli! Ang lapit mo talaga! Nagawa mo pa kay Mingshi ang ganito! Ano bang ginawa ko sa kanya? Ako ay
Surprise! Dahil lang sa Mingwa Group, nagawa mong saktan si Mingxi ng ganito. Buntis siya. Kapag nakunan siya, magiging isa ka ng mamamatay tao. Jiangli, si Mingxi, buntis na siya. May nararamdaman ka bang galaw sa tiyan mo? Kung hindi ka magsasalita, ibig sabihin, hindi ka buntis. Ibig sabihin, ang Mengwa Group ay talagang hindi para sa'yo. Maging ang Diyos ay ayaw kang magdadalang tao. Pero ang Mengwa Group, kung mapupunta kay Mingxi, masisira lang. Pwede mo naman tulungan si Mingxi. Ang asawa ay marunong at may pinag-aralan. Sa labas, siyang ipinagmamalaki ko. Si Chinchin sa bahay, naglalaba at nagluluto para mapanatag ako. Bakit hindi mo man lang matulungan si Mingxi? Ang kapal ng mukha mo. Ikaw! Anong sabi mo? Pasensya na po! Pasensya na po! Kasalanan ko po lahat ng ito. Hindi ko natural maayos si Jiangli. Tuturuan ko na mabuti si Jiangli. Ma, ano mong pinagsasabi mo? Napapaliw ka na ba? Saan niyo siya dadalhin? Ali, makinig ka sa akin. Sa dami ng taon, may kasalanan talaga tayo kay Senyorita. Mula ngayon, huwag ka na makipag-agawan sa kanya. Simula pagkabata, anong kasalanan ko sa kanya? Sinasabi mo sa akin na huwag makipag-agawan. Sinunod ko naman. Ma, pero dapat akong apihin niya? Saan kanya inapi? Hindi ba maayos ang buhay mo? Dahil lang yan sa swerte ko. Kung malas lang ako, nung 8 taong gulang ako, itinulak niya ako sa ilog na para malunod. Ma, bakit kailan hindi mo ko pinapansin? Minsan, naiisip ko talaga, anak mo ba talaga ako? Huwag mong sabihin, alam na niyang lahat. Narinig ko na yung yaya at ang ginangay pa rin ng anak sa parang araw. Parang oo nga. Ay nako, nakakadiring isipin. Yung yaya, dahil medyo maganda, langas ng akitin si Ginoo. Akala kasi, pag nanganak, mapapalitan niyang gina. Hoy, at babae pang anak ng yaya, kasalanan sa langit, isang anak sa labas, sa hinaharap, laging haharap sa pangmata ng tao. At ang tunay na anak na babae, parang langit at putik ang pagitan. Magkapatid sa ama, magkaibang kapalaran. Simula ngayon, ikaw ng pangalan anak ng pamilya Jiang. Walang sino man makakababa sa'yo sa putik. Imposible. Ang nangyari noon, ako lang nakakaalam. Wala kang utang na loob! Sa dami ng taon, pinaghirapan kong palakihin ka. At ngayon, kahit ang kalawang salitang marinig ko mula sa'yo, sinasabi ko sa'yo, kung ano sabi ng panganay na anak, yan ang sundin mo. Sumunod ka lang ng maayos. Kung ang sinasabi ni Jiang Mingxi ay gusto mong sundin mo. Pero mula ngayon, huwag mo nang subugang kalag-kalago para sumama sa'yo. Hoy! Tumigil ka dyan! Jiangli, ano nangyari sa'yo? Kung may problema ka, pwede nating lutasin na magkasama. Daddy, wala ka talagang silbi. Ang tagal niyo ng kasal, pero di mo pa rin mapalambot si Mami. Sino ba talaga nagpilit sa kanya? Mag-usap tayo kung paano natin mapapasaya si Mami. Bilan si Mami ng malaking hiyas. Bilan siya ng Ferrari. Ibigay sa kanyang malaking kership natin para kay Mami. Daddy, panahon na para ilantad mo ang totoong pagkatao. Wow, sino to? Ang gwapo. Sir, ano pong gusto ninyo? Gusto kong pumili ng regalo para sa asawa ko. Anong klaseng regalo? Pipili muna ako. Sige. Ang pulseras na ito, bihirang malinis na pink diamond, 300,000. Ang singsing na to, panalo sa disenyo ngayong taon, 700,000. Ito namang bagong kwintas, Limited edition, 2 milyon. Ibalot niyo lahat. Miss Jiang, sa mall natin, ngayong buwan, mas mataas ang benta kaysa nakarang buwan. At saka, Miss Jiang, ano nangyari sa'yo? Bakit parang malungkot ka? Walang matinong mayamang lalaki. Sabihin mo nga, nagiging masama lang ba sila pag yumaman? O masama na talaga simulat sa pool? Ha? Miss Jiang, di ba yan ang asawa mo? Hindi ba sinabi mo na mahirap lang siya? Eh bakit nasa jewelry shop siya? Binigyan mo siya ng pera? Hindi. Ay anong ginagawa niya dito? Huh? Baka nilalako ka lang sa pera. Tapos, Miss Jiang! I-swipe mo. Linda John. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Hindi po pwede magtapat ngayon. Ang sabi sa TV, kailangan sa romantic na lugar magtapat para hindi magalit si Mami. Nagnanakaw ka ba? O nag-hold up? Ako? Anong tinatago mo?
Ano to? Hindi. Si Jing ba? Binili ko mga ito para kay Mr. Jing, para sa asawa niya. Mr. Jing na naman? Bakit lahat ng bagay ay pinapagawa niya sa'yo? Papasok muna ako sa trabaho. Mahal, mag-ingat ka. Umuwi ka na maaga mamaya. Balutin niyo na lahat. Daddy, siguradong matutuwa si Mami dito. Mahal ko. Lalo akong maiinis. Ang mga mayamang lalaki, wala talagang matinong ugali. Ha? Ang mayayamang lalaki, may asawa na, pero hindi pa sapat. Gusto pa ng kabet. At gusto pa ng asawa at kabet ay magkasundo. Nagkakasuka talaga. Sa buong buhay ko, hindi ko makaasawa ng mayamang walang hiya. Hindi ba masyadong... Sinasabi ko sa'yo, masasama talagang mga mayamang lalaki. Mas gusto ko pa talagang katulad mong mahirap. Bakit ganyan ang ayos mo? Ang gwapo mo. May sorpresa ka ba para sa akin? Anong nasa ilalim na to? Ay naku, Mami. Sumakit ng tiyan ko. Gusto kong dumumi. Bakit bigla na lang sumakit ang tiyan mo? Halika, sasamahan kita. Ay! Tara na. Bilis, Daddy. Itatago ko to para sa'yo. Suriin mo ako sino-sino mga nakikilala ni Jiangli ngayong araw. Anong nangyari? May nangapi ba sa'yo? Buntis si Jiang Mingxi. Wala na akong pagkakataon. Hindi buntis si Jiang Mingxi. Imposible yun. Ipapahanap ko kay Jing Xuan. Totoo ngang pumunta si Jiang Mingxi sa ospital, pero lumabas na hindi siya buntis. Talaga? Paano mo nalaman? Nakita kong malungkot ka, akala ko inapi ka na naman niya, kaya inimbestigahan ko. Kahit wala akong nakuha na test result, sigurado kong hindi buntis si Jiang Mingxi. Kung hindi siya buntis, ibig sabihin, may pag-asa pa ako. Mahal ko, ikaw talagang swerte ko sa buhay. Uy! May regla pa pala ako, pero kung pwede lang sana ngayon. Good night. Matagal pa bang regla mo? Wala ka bang silbi? 2 buwan na. Hindi pa rin ako nabuntis. Nasabi ko na sa iba nabuntis na ako. Yung buwisit na taga-car wash, hindi rin ba niya napabuntis si Jiangli? Ngayong gabi, sisiguraduhin kong 2 agad ang mabubuo. Hello. Miss Jiang, may problema. Si Jiang Mingxi. Ewan ko kung anong kabubuhan ginawa niya. Ang Xingling Group, biglang ay magkipag-operate sa atin. Ano? Pupunta ako agad sa Xingling. Aayusin kong problemang ito. Mr. Lin, magtago ka! Bakit naman ako magtatago? May mga tao mula sa Mingwa na dumating. Tamang-tama, si Jiang Mingxi at ang kakapi lang sa asawa ko kahapon. Kaya pinutol ko ang partnership para maturuan sila ng leksyon. Hindi ka ba natatakot na mawalan siya ng trabaho? Mas mabuti. Ano bang meron dun? Dito sa akin, maraming posisyon na pwede niyang pagpilian. Hindi ako magtatago. Pero ang dumating ay ang misis mo. Sino?